Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni Ate Rose na itago na lang natin sa pangalang Jesusa. Taong 1987. Escalante, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira si Jesusa sa isang barangay sa Escalante na kung tawagin ay Barangay Hati. Bakit hati? Gawa ng isang barangay ito na nahahati sa gitna. Isang barangay lang pero merong ilog na namamagitan. Kaya hati siya sa dalawa. Nakatira sila Jesusa noon sa gawing kanan ng barangay. Mas konti ang mga nakatira dyan kumpara doon sa gawing kaliwa. Sa kaliwa kasi, ando doon yung palengke. Kaya mas maraming tao ang nakatira doon. Kaya kapag mamamalengke itong sila Jesusa, mula gawing kanan kung saan sila nakatira, kailangan nilang tumawid sa medyo mahaba-habang tulay para makarating sila sa gawing kaliwa kung nasaan naman yung palengke. Medyo magulo, no? Pero importante kasi yung mga detalye na yan. Kaya sana maalala nyo. Isang hapon, papauwi si Jesusa noon galing sa dagat. Naligo kasi sila ng mga kaibigan niya. Habang naglalakad siya papauwi, meron siyang nadaan ng bahay sa gawing kaliwa na parang may nagtatalo eh. Rinig na rinig niya kasi yung bulyawan ng mga nag-aaway. Isang lalaki tsaka isang babae yun. Mag-isa na lang siyang naglalakad nun papauwi. Lahat kasi ng kaibigan niyang kasama niyang pumunta ng dagat nakatira sa gawing kaliwa. Naisipan niya na bakit hindi niya pakinggan kung anong pinagtatalunan ng dalawa? Yun bang makikichismis lang siya? Nilapitan niya yung bahay. At yung bahay na yun pala, malapit na sa tulay na dadaanan niya papauwi sa kanila. Rinig na rinig niya na paulit-ulit na nagsasalita yung babae ng sanggol, buntis, akin yun, ako ang kukuha, huwag ka makialam, gutom na ako. Mga ganyang salita lang yung klaro sa kanya kasi halos sumasabay din sa pagsasalita yung lalaki. Pero yung mga sinasabi ng lalaki, parang panay-awat doon sa babae. Sa patuloy na pakikinig ni Jesusa sa dalawang nagtatalo, unti-unti nang naging malinaw sa kanya kung ano ang pinagtatalunan ng dalawa. Yung babae pala, pilit ng pilit sa lalaki na meron itong gustong biktimahing sanggol at kakainin niya yun. Sobrang takam na takam siya dahil kahit nasa malayo, amoy na amoy niya yung alingasaw nung buntis. Nung naging klaro na kay Jesusa yung pinagtatalunan ng dalawa, bigla na lang siyang nanlambot sa pwesto niya at tila ba kinilabutan siya dahil nga nakakasulasok yung pinagtatalunan ng dalawa. Nag-ipon muna ng lakas si Jesusa bago siya tumakbo papalayo sa bahay na yon. Paglingon niya sa bahay, nakita niyang may nakadungaw doon na babae at buhaghag ang buhok nun. Bigla na lang sumigaw na parang baliw yung babae at sinabunot sa bunutan niya yung sarili niya. Nakaturo pa yun sa kanya. Habang yung lalaki naman, sumilip saglit at bigla na lang nawala sa tabi ng babae.
Takot na tumatakbo si Jesusa papatawid ng tulay. Habang tumatakbo siya, malayo pa lang, meron na siyang natatanaw na malaking aso ang nag-aabang sa kanya sa kabilang dulo ng tulay. Tumigil siya sa pagtakbo at dahan-dahan siyang naglakad. Yung aso sa harapan niya, lumalapit na sa kanya. Nang bigla itong tumakbo ng mabilis papalusob sa kanya, tangkang babalik pa sana si Jesusa sa kabilang dulo ng tulay. Nang makita naman niya doon, yung babaeng buhaghag ang buhok. Nakataas ang dalawang kamay nito na para siyang susunggaban. Hindi nga nagkamali ng akala si Jesusa. Sinunggaban nga siya nung babae. Ang kaso lang, pagdampi pa lang ng mga palad nito sa braso niya. Para siyang napaso. Biglang naghihiyaw yung babae, tapos tumakbo pabalik sa bahay nila. Tapos yung kaninang aso na nasa harapan niya, nakita ni Jesusa na humahabol doon sa babae pero unti-unti na itong nagiging tao. Lalaki siya na nakahubot-hubad. Matapos yan, nagmadali nang tumakbo si Jesusa papunta sa gawing kanan para makauwi na siya. Nung nasa bahay na siya, bakas na bakas sa mukha ni Jesusa yung takot. Habang nagkukwento siya sa mga magulang niya tungkol sa lahat ng dinanas niya sa tulay. Pero hindi niya makumbinsi ang mga ito na maniwala sa kanya. Kasi walang sapat na ebidensya eh. Maliban lang sa itsura niya na talaga namang takot na takot. Sa sobrang kulit ni Jesusa, pumayag na yung mga magulang niya na kausapin yung mga nakatira sa gawing kaliwa para itanong kung totoo ba yung mga sumbong niya. Nung nandun na sila, kinakatok nila yung bahay pero walang sumasagot. Patay na rin yung mga ilaw ng bahay. Ang sabi ng tatay niya, bukas na lang nila balikan. Baka nakakaistorbo na sila. Wala namang nagawa si Jesusa kundi sundin yung mga magulang niya. Habang naglalakad sila papalayo sa bahay, napabalik ng tingin si Jesusa. Napakadilim pero bukas yung bintana. Sa hindi niya malamang dahilan, nakaramdam siya ng matinding takot. Niyakap na lang niya yung nanay niya. Pagka-uwi nila, tanong ni Jesusa sa nanay niya, "Nay, meron bang buntis dito sa lugar natin?" Sagot ng nanay niya, "Meron. Yung anak ni Manang Paking, 7 buwan ng buntis." Biglang nangilabot si Jesusa sa narinig niya. Kumpirmado. Yun yung narinig niyang pinag-uusapan ng dalawa. Sinabi niya sa nanay niya lahat-lahat ng detalye nung mga narinig niya doon sa mga tagagawing kaliwa. Yung pinuntahan nilang bahay. At sagot ng nanay niya sa kanya, "Nak, alam mo naniniwala ako sa'yo. Dahil yung bahay na malapit sa tulay, bata pa lang kami ng tatay mo nandoon na yun. Hindi tumatanda yung mga nakatira. At sabi-sabi nung matatanda, mga aswang sila. Pero kasi anak, nung pinagbubuntis kita, ni minsan wala namang nagparamdam sa akin. Ni hindi nga ako binagat dyan sa tulay nung pinagbubuntis kita eh. Kahit 10 oras na ako ng gabi umuuwi. Kaya alanganin talaga anak." Biglang sumingit sa usapan yung tatay ni Jesusa. Ang sabi nito,
Hindi talaga babagatin yung nanay mo. At saka, walang aswang na maglalakas loob magparamdam dyan. Alam mo kung bakit? Kapain mo yung kaliwang kamay ng nanay mo. Kinapa naman ni Jesusa yung kaliwang kamay ng nanay niya. Nagulat siya kasi sa may bandang ilalim ng hinlalaki ng nanay niya, may nakakapa siyang parang mga maliliit na bilog. Maihahalin tulad sa munggo. Ganon yung nakakapa niya tapos 3 piraso. Nagulat ngayon si Jesusa. Tanong niya sa tatay niya, "Tay, ano to? May mga bukol sa kamay ni nanay oh." Sagot ng tatay niya sa kanya, "Binaong ko yan sa nanay mo. Nung 3 buwan ka pa lang niyang ipinagbubuntis. Hindi kasi nararamdaman ng nanay mo pero maraming makukulit sa paligid. Yang nakabaon na yan, galing pa sa lolo mo yan. Ang tawag sa lugar nila, laha. Agimat yan na nakukuha sa mga kalamansi." Manghang-mangha siya sa naging paliwanag ng tatay niya. Meron palang malakas na pangontra yung nanay niya na hindi niya alam. Dagdag pa ng tatay niya, "Baka kaya hindi lumabas yung mga nasa gawing kaliwa kasi naramdaman yung baon ng nanay mo. Bukas sabihin natin kay Manang Paking yung mga narinig mo para malaman din nila." Medyo nakahinga ng maluwag si Jesusa sa mga narinig niya. Oras na ng tulugan. Hirap na hirap matulog si Jesusa nun. Kahit anong anggulo niya sa paghiga, hindi siya makatulog. Maya-maya pa, narinig niya na nagkakahulan lahat ng aso ng kapitbahay nila. Pinapakiramdaman ni Jesusa kung anong nangyayari sa labas. Dahil hindi siya makatiis, sumilip na siya sa bintana ng kwarto niya. Pagsilip niya, may nakita siyang malaking itim na nilalang ang naglalakad sa labas ng bahay nila. Mabilis itong naglalakad nang biglang tumigil at lumingon kung nasaan siya. Biglang nagtago si Jesusa kasi kinabahan siya. Ayan na, sobrang iingay na ng mga aso. Hindi na nagtangka pang sumilip si Jesusa sa bintana nila. Nakinig at nakiramdam na lang siya sa mga nangyayari sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, tumahimik na ang lahat ng mga aso. Akala ni Jesusa tapos na yung pagpaparamdam. Nang bigla na lang, meron siyang narinig sa bubungan nila na lumagabag, parang bumagsak o nahulog. Inaabangan niya kung anong gagawin nung nasa bubong. Hindi niya alam kung ano yon. Imposibleng pusa kasi hindi nag-iingay yung aso nila. Nakarinig si Jesusa na parang merong hinihingal at kapos na kapos sa paghinga. Ganito yung tunog. Bumuelo ito ng malakas na hinga at nakarinig ulit ng malakas na kalampag si Jesusa. Para bang bumuelo yon para tumalon. Sa takot niya, ginising niya yung tatay niya at sinabi niyang may narinig siyang bumagsak sa bubungan nila. Nagalit lang yung tatay niya sa kanya. Hindi siya pinansin. Pero ang ginawa ni Jesusa,
Doon na lang siya natulog sa kwarto ng mga magulang niya. Kinaumagahan, nagising si Jesusa kasi narinig niyang nagsisisigaw yung tatay niya. Bumangon kaagad siya para tingnan. Ang dahilan pala, yung 4 sa alaga nitong mga manok, patay. Wakwak ang mga tiyanon at lahat walang ulo. Imposibleng daga o pusa ang gumawa nun, kasi bilog na bilog yung butas ng tiyan ng mga manok niya. Tapos parang hinila papalabas yung mga laman loob. Mura ng mura yung tatay niya at salita ito ng salita ng, "Ina nyo, pag nalaman ko kung sinong gumawa nito, papatayin ko kayo talaga." Habang nasa kalagitnaan ng init ng ulo itong tatay niya, may kapitbahay silang nakarinig sa mga sigaw nito. Yun din palang kapitbahay nila na yon, namatayan ng mga hayop. Pumunta yon sa bahay nila at sinabi niyang namatayan din siya ng mga hayop. Parehong-pareho ang proseso ng pagpatay sa mga hayop ng tatay ni Jesusa. Dito na sila nagkaroon ng pagdududa na pineste sila ng mga aswang o di kaya sigbin. Habang nag-uusap-usap silang magkakapit-bahay sa kalsada, biglang dumating si Manang Paking. Agad na bungad nito. "Put! Ina! Kagabi may gagapang-gapang sa bubong namin. Batuhin ko nga ng asin. Tawagin nyo nga si Mumo. Pahuli agad natin yung mga aswang na yan." Yung nabanggit ni Manang Paking na si Mumo, isang sikat na albularyo na nakatira sa dulo ng barangay nila. Maraming lumalapit dyan para magpagamot. At kapag usapang aswang naman, sisiw na sisiw yan kay Mumo. Alam niya ang mga dapat niyang gawin kapag merong aswang sa isang lugar. Yun ding araw na yun, pinuntahan nilang lahat si Mumo para ikwento ang lahat ng pangyayari sa barangay nila. Gulat na gulat si Mumo kasi sa tinagal-tagal niyang tumira doon, wala naman siyang narinig na may aswang sa barangay nila. Yun lang yung unang beses. Kaya itong mga magulang ni Jesusa, pinagkwento siya kay Mumo. Nung narinig lahat ni Mumo ang kwento, ang sabi niya dadaanan niya yung bahay. Pakikiramdaman niya kung meron. Lahat sila sa tagagawing kanan naghihintay sa resulta ng pagdaan ni Mumo sa bahay nung nababalitang mga aswang. Pagdaan niya doon, ang sabi ni Mumo, "Wala naman akong nararamdaman eh. Magagaling magtago siguro. Ni amoy, wala rin eh. Teka muna. Ne, halika." Tinawag ni Mumo yung anak ni Manang Paking, yung buntis. Ang sabi niya dito, "Ne, nakikita mo yung bahay na yon, di ba? Daan ka lang." Naglakad kaagad yung anak ni Manang Paking papunta doon sa bahay. Paglagpas na paglagpas niya sa bahay nung mga aswang, bigla na lang may lumabas na babae sa bintana nun at parang baliw na pinag-uumpog yung ulo niya sa lupa. Gustuhin man niyang lusubin yung anak ni Manang Paking, hindi niya magawa. Parang naaamoy niya lang yun pero hindi niya nakikita kung nasaan. Paikot-ikot sa buong bahay nila yung babae. Sumisigaw na rin siya, hinahampas niya yung gilid ng bahay nila, nagbubungkal ng lupa, tapos
walang tigil yung pagtulo ng laway niya. Maya-maya pa, paglagpas nung anak ni Manang Paking, biglang umupo sa lapag yung babae, tapos iyak ng iyak. Ang sabi ni Mumu, "Yan! Huli na!" Susuko din pala kala ko magaling magtago. Hindi naiintindihan nila Jesusa kung anong sinasabi ni Mumu. Pero tumayo ito mula sa kinauupuan niya. Tapos tinawag niya yung dalawa niyang kasamang lalaki. Nilapitan nila yung babaeng nakaupo sa lapag. Tapos binulungan yon ni Mumu. Kitang-kita nila na tumayo yung babae at sumunod kay Mumu. Pero bago umalis doon sa bahay, may sinindihan si Mumu na maliit na kawayan, tapos inilagay niya sa ilalim ng bahay. Matapos niyang gawin yan, naglakad na sila papalayo doon. Tanong ng tatay ni Jesusa, "Manong mo, anong nangyari dyan sa babae? Iyak ng iyak oh." Sagot lang sa kanya ni Mumu, "Hayaan mo lang. Susunod sa akin yan hanggang sa bahay. May papakawalan tayo dyan. Tingnan mo, gagaling yan." Pinasundo na ni Mumu kay Manang Paking yung anak niya. At ang sabi pa nito, ligtas na yon sa kahit anong banta ng mga aswang. Wala nang makakadikit sa anak niya dahil meron itong binaon sa kaliwang tenga nun. Wag na wag lang siyang maliligo sa ilog o di kaya dagat kasi maaaring may kumuha doon sa inilagay niya. Takaw-agaw kasi yon sa mga engkanto. Baka masayang lang. Nung nakabalik na yung anak ni Manang Paking, naglakad na sila pabalik sa gawing kanan. Naiwan na lang sa bahay si Jesusa nun. Hindi na siya pinasama ng tatay niya. Ilang oras ang lumipas. Pagbalik ng tatay niya, para bang dismayado ang mukha nito. Kaya tinanong niya ng, "Tay, bakit?" Sagot nun sa kanya, "Yung babaeng sinama ni Momo. Nakita kong sinunog sa harapan ko. Naririnig ko yung pagsigaw niya, yung sakit na nararamdaman niya. Parang nararamdaman ko rin eh. Naawa ko kaya umuwi na ako." Nanlaki ang mata ni Jesusa nun. Nagulat siya sa sinabi ng tatay niya. Kasi inaasahan niya na magagamot pa yun ni Mumu. Pero hindi. Pinatay ni Mumu yung babae. Lumipas ang gabing yon na halo-halo ang emosyong nararamdaman nila. Akala nila yun lang yung mangyayari. Kinaumagahan, sama-sama silang tatlo sa pagpunta sa palengke. Pero magsisimba muna sila. Araw kasi yon ng linggo. Habang naglalakad sila sa tulay, malayo pa lang, tanaw na nila na maraming tao doon sa bahay na pinausukan ni Mumu, yung bahay ng mga aswang. Pagdaan nila doon, nakita nilang nagkalat ang dugo sa paligid ng bahay. Tapos merong nakahigang katawan na walang ulo sa gilid ng hagdanan. Halos masuka-suka silang mag-anak nung nakita nila yon. Tinakpan ng tatay niya yung mga mata niya para hindi niya makita ng buo. Kaso huli na para doon. Nakita na niya eh. Ilang araw, linggo,
buwan na bumaon sa isipan niya ni Jesusa. Talagang hindi siya pinapatulog. Umabot pa siya sa punto na binabangungot siya dahil doon. Pero sa pagtagal, nagawa naman na niyang kalimutan yon. Isang umaga, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya sa tulay si Mumu. Nung nakita niya si Mumu, lahat-lahat bumalik sa alaala niya. Bigla ding nagkaroon ng interes si Jesusa na itanong kay Mumu kung bakit niya sinunog yung babae. Nung malapit na sila sa isa't isa, bungad ni Jesusa, "Tang Mumu, magandang hapon po." Sagot nun sa kanya, "Oh, asan yung tatay mo? Hindi na pumapasyal sa akin ah. Sabihin mo, inuman kami." Ngingiti-ngiti lang si Jesusa. Naghihintay siya ng buwelo. Pero lumagpas na sa kanya si Mumu. Hinabol ni Jesusa yon. Tapos naglakas loob na siyang tanungin yun ng, "Tang, may gusto lang sana akong itanong sa'yo eh. Naalala mo pa ba yung mag-asawang nakatira sa Gawing Kaliwa? Yun o, yung tindahan na ngayon. 'Di ba may babae kang kinuha dyan tapos Bigla siyang pinutol ni Mumu at nagsalita yun ng, yung mag-asawang aswang. Wala na yun sila. Huwag kang matakot. Pinatay ko na pareho." Gagamutin ko sana yung babae. Kaso lang, hindi ko na kaya yung ganun eh. Lumalaban na. Kaya, ayun. Tinuluyan ko na. Oh, may itatanong ka pa ba? Natulala ng ilang segundo si Jesusa sa narinig niya. Halong gulat at pagkamangha ang naramdaman niya kay Mumu. Ang sabi na lang niya, wala na ho, Tang. Sige ho, salamat ho." Sagot nun sa kanya, "Wag na wag kang matatakot sa mga katulad nila. Hanggat nandito ako sa lugar natin, walang sino man ang pwede nilang saktan sa inyo. Yang tindahan na yan, dating merong mga aswang. Pero pinatay ko na. Kaya wag kang matatakot. Kung pupunta ka man sa dagat o palengke, kahit titigan mo pa yung bahay na yan, wala nang mangyayaring masama sa'yo. Kaya, daan ka lang."